Nagbiblink ang kulay pulang tuldok sa cellphone niya na ibig sabihin ay gumagana pa ang tracking device. Nabuhayan siya ng loob at agad na tinawag ang mga tauhan niya. Ano? Kumusta? Buhay pa ba? Oo kuya, hinintay na lang namin siyang magising. 3 araw na yan natutulog ah. Pinakiramdaman ko ang mga boses na naririnig ko. Hindi sila pamilyar sa akin. Idinilat ko ang mga mata ko at nakita ang 2 taong nakatayo sa gilid ko. Mukhang nabigla ang babae samantalang nakatalikod naman ang lalaki. Kuya, gising na siya! Tarantang sabi niya sa tinatawag niyang kuya. Bata pa lamang ito at sa tingin ko ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Samantalang ang lalaki ay tila kasing kaidaran ko lamang. Tila nagulat din ang lalaki nang makita niyang gising ako. Where I am? Tanong ko habang nililibot ang paningin ko. Hindi katulad ng inaasahan kong hospital ang nakita ko. Para itong isang malaking bahay kubo. At napakatigas ng higaan ko. Kuya, taga-ibang bansa! Sabi ng babae na tila namamangha. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong naman ng lalaki na tila natataranta na din. Kunot noo ko naman silang tinignan at tinanong. Who are you? What happened? Nagkatinginan muna sila at tila hindi alam ang sasabihin. Hehe. Hindi ka ba marunong magtagalog? Naiilang na tanong ng babae. Hindi ba sila nakakaintindi ng English? Nasaan ba ako? Nasaan ako? Sino kayo? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ko sa kanila. Sinubukan kong umupo pero biglang kumirot ang tiyan ko at balikat ko. Damn! Nakakaintindi naman pala eh. Pagsusungit ng lalaki. Una, nandito ka sa isang maliit na isla namin. Ako nga pala si Aya at ito namang kuya ko ay si Jill. At nakita ka namin sa dagat habang nangingisda kami. Akala namin patay ka na pero humihinga ka pa kaya dinala ka namin dito. Marami kang sugat kaya't ginamot ka ng kuya ko na doktor sa isla namin. Paliwanag niya. Tumango ako sa kanila at pinilit muling umupo. This time ay inalalayan na nila ako. Malalim ang mga sugat na natamo mo. Huwag ka munang umalis at magpagaling ka sa isla na ito. Sabi ni Jill na kasalukuyang chinek ang bawat sugat ko. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Aya. Biglang bumalik sa alaala ko ang nangyari nung gabi na iyon. Nailigtas kaya si kuya? Ano kayang nangyari sa kanila ni Scythe? Alam kaya nila na nawawala ako o akala nila patay na ako? Hindi ko maalala. Sagot ko na lang dahil ayoko nang sabihin pa ang tunay na nangyari. Tumango-tango lang si Aya na tila naiintindihan naman niya ako. May cellphone ka ba? Tanong ko sa kanya. Anong cellphone? Balik na tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanila at tila wala silang ideya sa sinasabi ko. Malayo sa kabihasnan ang isla na ito. Kung sa lungsod ka man nanggaling, ay wala kami ng mga teknolohiyang ginagamit nyo. Hindi rin kami marunong sa ibang lingwahe. Sagot ni Jill sa akin. Paano ko sila makukontak? Magpahinga ka na lang muna, sabi ni Aya. Pinuno, may mga parating na kalaban. Napatingin kaming tatlo sa nagsalita. May hawak siyang palaso at tila handang makipaglaban. Huwag ninyo silang patayin. Dalhin niyo sila sa akin. Maotoridad na sabi ni Jill. Siya ang pinuno rito? Masusunod, sagot ng lalaki at umalis na. Dito ka muna ha. Ano nga palang pangalan mo? Malumanay na tanong ni Aya. Zareen, sagot ko. Ngumiti naman siya sa akin at sabay na silang umalis ni Jill. Hindi ko alam kung bakit Zareen ang sinabi ko. Siguro ay dahil hindi pa ako ganoon nagtitiwala sa kanila. Rinig ko mula rito ang sigawan mula sa labas. Kinakabahan man ay nanatili akong nakahiga dahil hindi ko pa kayang tumayo. Matapos ang ilang minuto ay tila humupa na ang kaguluhan sa labas. Ipinikit ko na lamang ang mata ko at nagpahinga. Kailangan ko nang makaalis rito. Zareen, gising na!
Naramdaman ko ang mahinang pagtapik sa pisngi ko at idinilat ko ang aking mga mata. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita si Jill na napakalapit ng mukha sa akin habang walang suot na pangitaas. Sa pagkabigla ko ay agad ko siyang naitulak at biglang napaupo. Oh, fuck! Daing ko nang maramdaman ang labis na pagsakit ng tiyan ko. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Pwede ba magdamit ka naman? Inis na sabi ko kaya't natataranta naman siyang nagsuot ng pangitaas. Pasensya na, sabi niya na tila nahihiya. Nga pala, may pagtitipon ngayon sa labas. Gusto mo bang sumama? Papaslangin namin ang aming mga bihag ngayong gabi. Napatingin ako sa kanya nang marinig ko na may papaslangin sila. Hanggang dito ba naman ay sinusundan ako ng karahasan? Dahil curious ako, ay tumango ako sa kanya. Inalalayan niya akong tumayo at inaakbay ang aking kamay sa kanya. Dahan-dahan kaming naglakad palabas hanggang sa makita ko ang isang bonfire malapit sa dagat. Napakaganda ng kanilang isla. Lumapit kami sa kumpul ng mga tao at lahat sila ay nagtinginan sa amin. Lahat naman sila ay ngumiti. Kumaway pa si Aya nang makita ko siya. Ginantihan ko rin naman sila ng tipid ng ngiti. Pinuno, napakaganda naman ng dilag na yan. Komento ng isang lalaki. Hindi na lamang ito pinansin ni Jill at inalalayan akong makaupo sa buhanginan. Ikaw ang pinuno nila? Tanong ko na sapat lang para kaming dalawa ang makarinig. Oo, tipid na sagot niya kaya tumango na lamang ako. Nakapalibot kami sa bonfire. Ang iba ay nagkakasayahan. May mga nagsasayaw habang may mga gumagamit ng instrumento. Napakasimple ng pamumuhay nila. Kung pwede siguro ay dito na lang ako mamumuhay. Malayo sa mafia. Pinuno, ilalabas na namin ang bihag. Sabi ng isang lalaki at tumango naman si Jill. Tikman mo ito. Alok niya sa akin ng isang inumin. Tinanggap ko naman ito agad. Yan ang alak namin dito sa isla. Dagdag niya pa habang nakatingin sa akin. Masarap siya, komento ko. Ngumiti naman siya sa akin at pinanood ang mga taong nagsasaya. Boss, tangina, pahamak ka talaga. Shut the fuck up. Napatingin kami sa mga parating na sinasabi nilang bihag. Nakatakip ang ulo nila ng isang tela na itim habang mahigpit na nakagapos. Tila pamilyar sa akin ang boses ng isa, ngunit nakalimutan ko kung saan ko na nga ba iyon narinig. 5 sila ngayon. Pabalya silang itinulak ng mga lalaki sa gitna namin, malapit sa apoy. Mga pangahas, rinig ko na sabi ni Jill. Ano ang pakay ninyo rito? Tanong ni Jill sa kanila. Nandito sila upang sakupin ang isla natin. Sigaw naman ng isa na hindi ko alam kung sino. Sam, hindi kami narito para sakupin ang isla ninyo. May hinahanap lang kami. Sagot ng pamilyar na boses. Sinungaling. Alisin ang takip nila sa ulo at patayin. Sigaw ni Jill. Agad namang inalis ng mga lalaki ang itim na tela sa ulo ng mga ito. Parang slow motion habang hinihintay kong makita ang mukha ng nasa likod ng tela na iyon. Ganun na lamang ang pagkabigla ko nang makita ko ang isang pamilyar na mukha. Shit, Frost? Sabay na sigaw namin. Napatingin naman sa amin lahat ng tao na tila nagtataka. Kilala mo siya? Tanong sa akin ni Jill. Oo, pwede bang huwag ninyo silang patayin? Sabi ko kay Jill na ngayon ay nakakunot ang noo. Siya yung babae na hinahanap namin. Sabi naman ni Sight na tila nabuhayan ng pag-asa. Tumango naman si Jill at ibinaba ng mga tauhan ang sandata nila. Pakawalan sila. Utos ni Jill na agad namang sinunod ng mga lalaki. Salamat, sabi ko kay Jill habang nakangiti. Nakatitig lamang siya sa akin at hindi ko alam ang nasa isip niya. Maya-maya ay biglang namula ang mukha niya at nag-iwas ng tingin. Damn, Frost, you're alive! Naramdaman ko ang biglang pagdamba ng yakap sa akin ni Sight na kinabigla ko. Medyo kumirot din ang balikat at tiyan ko sa ginawa niya. Masasaktan siya sa ginagawa mo. Pagsusungit ni Jill sa kanya, agad namang napabitaw si Sight sa pagkakayakap. Samantalang tila nagbalik sa kasiyahan ang iba pang mga tao. How's my brother? Tanong ko sa kanya. Dala ko na siya sa hospital.
Sabi ng isang kasamahan ko ay maayos na ang lagay niya. Dravon almost killed me for Pete's sake. Inis na sabi niya at umupo sa tabi ko. Ang apat naman itong kasamahan ay naupo na rin sa tabi niya. Paano mo ako nahanap? Tanong ko sa kanya. Nagulat naman ako nang bigla niyang hawakan ang buhok ko. Napaiwas pa ako sa ginawa niya. Because of this, buti hindi mo naalis. Sabi niya habang pinapakita ang hair clip na suot ko kanina. Napangiti ako dahil doon. Clever. Komento ko sa kanya. Kasintahan mo ba siya? Parehas kaming napatingin sa nagsalita. Si Aya na ngayon ay nakaupo na malapit sa amin. Oo, kasintahan ko siya. Bakit? Popormahan ba siya ng pinuno niyo? Nagulat ako nang bigla niya akong akbayan. Baliw na ata ang isang to. Nakita ko naman ang masamang pagtitig sa kanya ni Jill. Baka nakakalimutan mong nasa isla ka pa rin namin. Pagbabanta ni Jill kaya't agad niyang inalis ang pagkakaakbay sa akin. Siyempre, biro lang. Sigundan niya na agad kong ikinatawa. Takot naman pala siya. May kasintahan ka na ba? Tanong naman ni Aya kay Said. Parang na-inlove pa ata siya sa lukulukong ito. Wala, bakit? Mag-a-apply ka ba? Mayabang na sagot ni Said. Bigla namang namula ang pisngi ni Aya. Kabata-bata, ang harot. Pwede ba ako na lang? Muntik na akong matawa sa napapanood ko. Parang naguhugis puso ang mga mata ni Aya habang nakatingin kay Said. Alam mo, bata ka pa. At hindi ako pumapatol sa 10 years old. Siniko ko si Said sa sinabi niya dahil parang iiyak na si Aya sa sinabi niya. Ouch! Bakit? Inis na bulong ni Said. Hindi ako 10 years old, 11 na ako. Sigaw niya at biglang nag-walk out. Hays, iba talaga pagwapo. Inirapan ko na lang si Said sa sinabi niya samantalang si Jill naman ay halos walang kibo. Ilang minuto kaming natahimik hanggang sa binasag ni Said ang katahimikan. The mafia war has begun. Seryoso ang boses niya at pumilis naman ng tibok ng puso ko. We need to go back as soon as possible. Dravon needs me there. Dagdag pa niya. Tumango ako sa kanya at tumingin kay Jill. Siguro ay hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan namin. Jill, tawag ko sa kanya at napatingin naman siya sa akin. Sagot niya. Kailangan na naming umalis. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Natahimik naman siya at kalaunan ay tumango. Ipapahanda ko ang bangka sa pag-alis ninyo. Ngumiti ako sa kanya at inalalayan naman niya akong tumayo. May tinawag siyang lalaki at inutusan niya ito na para maghanda sa paghahatid sa amin. Ang mga taong nagsasaya kanina ay nawala na din at tila nagsiuwian na sa kanilang mga kabahayan. Nakita ko si Aya na tumatakbo pabalik sa amin. Ate Zerine, aalis ka na ba? Tanong niya sa akin. Oo, maraming salamat sa pagtulong niyo, Aya. Sagot ko sa kanya at niyakap naman niya ako. Muntik na akong matawa nang bigla niyang niyakap si Said habang umiiyak. Wala pa atang isang oras nang magkita sila ay umiiyak na siya para rito. Ibinalik ko ang tuon ko kay Jill na nakatingin sa akin. Jill, salamat ulit. Sabi ko at niyakap siya. We need to capture these moments. Rinig kong komento ni Said pero hindi ko na pinansin. Lumapit ako sa isang tauhan ni Said. Pahingi ng papel at ballpen. Utos ko. Nagulat naman ako nang agad siyang naglabas. Aba, Boy Scout. Sinulat ko ang address ko doon at pangalan at binigay kay Jill. Kapag kailangan mo ng tulong ko, puntahan mo lang ito. Sabi ko at binigay ang papel sa kanya. Tumango naman siya at tinanggap ang papel. Magpagaling ka, sabi niya. Tumango naman ako at ngumiti. Pinuno, handa na ang bangka. Napatingin kami sa lalaki at naglalakad na papunta sa bangka. Kuya, gawin mo ng tradisyon. Nakita ko ang pamumula ng pisngi ni Jill nang marinig niya iyon. Anong tradisyon? Ang ibang tauhan ni Said ay nakasakay na sa bangka samantalang kami ay nandito pa at kaharap sila Jill at Aya. Nakita ko ang pagdadalawang isip ni Jill. Ganun na lamang ang pagkabigla ko nang nilakad niya ang distansya sa pagitan namin at hinawakan ang mukha ko. Sa isang iglap ay magkadikit na ang labi namin. Literal na nanlaki ang mata ko sa ginawa niya. Tap! Woo! Rinig ko ang mga hiyawan sa likod ko at tila isang malakas na flash ng kamera pero hindi ko na iyon pinansin dahil sa pagkabigla ko. Pagkahiwalay namin ay agad nag-iwas ng tingin si Jill habang namumula ang mukha.
Ganyan ang tradisyon namin kada may ihatid kaming babaeng bisita paalis, ate. Paliwanag naman ni Aya. Wala sa sariling napatango na lamang ako dahil sa nangyari. Sige, alis na kami. Paalam ko at sinimula ng maglakad. Kumaway muna ako sa kanila hanggang sa tuluyan ng umalis ang bangka na sinasakyan namin. Napahinga ako ng malalim dahil sa nangyari. Damn, ilang babae na kayang naihatid niya paalis. Tumingin ako kay Sight at tila hindi na nawala ang ngisi sa kanyang labi simula nang halikan ako ni Jill. Gusto mo bang burahin ko yung ngisi na yan? Pagbabanta ko sa kanya, ngunit mas lalo pa siyang ngumisi. Makakaganti na rin ako sa pambubugbog niya sa akin. Sabi niya at tumawa pa ng malademonyo. Inirapan ko na lang siya at hindi na pinansin. Ano na kayang nangyari sa mafia? Tahimik lang ang kotse habang nagmamaneho si Sight. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawala sa mukha niya ang nakakainis na pagngisi at tila excited siya na makarating sa patutunguhan namin. Kay kuya muna tayo, sabi ko sa kanya. Sure, sagot niya. Patuloy lang siya sa pagmamaneho hanggang sa matanaw ko ang Rockford Hospital. Inalalayan niya akong makababa ng kotse at pumasok sa hospital. Gusto mo ba ng wheelchair? Tanong niya sa akin. Ramdam ko na ang pagkirot ng hita ko at tiyan ko dahil hindi pa ito naghihilom pero ayoko naman mag-wheelchair. I'm fine, sagot ko sa kanya. Sumakay kami sa elevator at nang makababa ay nasa tapat na kami ng isang kwarto. Kumatok muna siya, ngunit walang sumagot. Pinihit niya ang pintuan at inalalayan niya akong pumasok. I told you to leave! Nagulat kami sa biglang pagsigaw ni kuya habang nakaambang magbabato siya ng vase sa direksyon namin. Pare-parehas kaming nagulat. Si kuya ay mukhang nakakita ng multo, samantalang kami ni Sight ay nagulat dahil sa biglaan niyang pagsigaw. Natalia? Gulat na tanong niya. Bigla siyang tumakbo kahit nahihirapan siya at dinamba ako ng yakap. Naririnig ko ang paghikbi niya. Maiwan muna kita. Ito nga pala yung cellphone mo. Andyan na yung number ko. Sabi ni Sight at umalis na. Aanin ko naman ng number niya. Pugisit talaga tong hambog na to. Nang maiwan kami sa kwarto, tuloy pa rin sa pag-iyak si kuya. Nahawa na rin ako sa kanya kaya hindi ko na maiwasan na maluha. They told me you're dead. Sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Someone help me. I'm fine now. Pagpapatahan ko sa kanya. Tumango siya at kumalas sa pagkakayakap. Please, huwag mo na uulitin yun, Lil sis. Sabi niya habang pinupunasan ng luha niya. Ngumiti naman ako sa kanya. I can't promise that. Sagot ko sa kanya. He looks frustrated. Inalalayan ko siya na makabalik sa kama kahit kumikirot pa rin ang sugat ko. Nahalata naman niya ang iniinda ko kaya't mabilis siyang umupo sa kama. Agad niyang itinaas ng kaunti ang damit ko at nakita ang mga dahon at benda na nakatapal sa sugat ko. Nakita ko ang pagkuyom ng kanyang kamao sa galit. Hinawakan ko iyon at tumabi sa kanya. Pinindot niya naman ang button para makatawag ng nurse at ilang sandali pa ay dumating ang umahangos na nurse. Please, clean her wounds. Utos niya sa nurse at agad namang naglabas ng panglinis ng sugat ang nurse. Pinahiga niya ako sa kama upang malinisan niya muna ang tiyan ko. Mukhang marunong ang gumamot sa inyo, mama. Komento niya habang nililinis ang sugat ko. Napangiti naman ako dahil doon. Buti na lamang ay sila Jill ang nakakita sa akin. Ilang minuto pa ay natapos rin ng nurse ang paglilinis at umalis na siya. You should rest, little sis, sabi ni kuya. You're the one who needs to rest, kuya. Komento ko at tumayo na sa kama niya. Agad ko naman kinuha ang cellphone ko nang marinig ang pagtunog nito. Frost, punta ka dito sa 3rd floor, tapos punta ka pinakadulo, tapos kaliwa. May sasabihin lang ako. Ingat. Sight. Ano naman kayang sasabihin ng kumag na to? At talagang ako pa pinapunta niya? Hindi na ako nag-abala pa na mag-reply sa kanya at tumingin na lang kay kuya. Magpahinga ka muna. May pupuntahan lang ako. Sabi ko sa kanya pero kumunot lang ang noo niya. No. Sabi niya habang nakatingin ng masama sa akin. Diyan lang ako sa labas. May kakausapin lang ako. Pakiusap ko sa kanya. Your wounds are still fresh, Natalia. You should rest. Ines na sabi niya. Babalik ako agad. Paalam ko sa kanya at napabuntong hininga na lang siya. Ngumiti ako sa kanya at lumabas na ng kwarto. Babatukan ko talaga itong si Sight pag nakita ko to. Sa kabilang banda,
Habang nasa office ng ospital ay nakatanggap si Dravon ng tawag mula kay Sight. Boss, nakita na namin si Natalia. Halos mabitawan nito ang cellphone sa balita na narinig niya. Nagtataka ang tatlong kasama niya sa opisina sa reaksyon niya. Where are you? Kinakabahan na tanong niya. Third floor boss, sa dulo tapos kaliwa. Agad na napatayo si Dravon at pinatay ang tawag. What was that? Tanong ni Andre habang nakatingin sa aligagang si Dravon. They found Natalia. Balita niya at agad na lumabas sa opisina. Agad namang sumunod ang tatlo sa kanya. Tinakbo nila ang lugar na sinabi ni Sight. Naabutan nila si Sight na nakaupo sa sahig habang nakasabunot sa sarili nitong buhok. Nagsimula ng lumakas ang tibok ng kanilang puso dahil sa itsura ng lalaki na nasa harapan nila. Sight! Tawag ni Dravon dito kaya't agad naman itong tumayo. Napakalungkot ng mukha nito at naiiyak na. Morgue? Hindi makapaniwalang tanong ni Spade nang makita ang karatula na nasa pintuan ng kwarto sa likod ni Sight. Boss, hindi na natuloy ni Sight ang sinasabi niya nang marahas na hinawakan ni Spade ang kwelyo ng kanyang damit. Where is she? Malakas na sigaw niya habang gigil na gigil sa kaharap niya. Sorry. Tanging kataga na nasabi ni Sight. Tila pinagbagsakan ng langit ang mukha nila Spade, Dravon, Andre at Hero. Damn! Sigaw ni Dravon at sinipa ang upuan na malapit sa kanila. Galit na galit ito at pulang-pula na ang kanyang mukha. Isang malakas na suntok na naman ang natanggap ni Sight. Kumpara sa suntok ni Dravon ay talagang mas malakas ito dahil galing ito kay Spade. Halos mahilos si Sight sa natanggap niyang suntok kay Spade. Spade, calm down! Pag-aawat sa kanya ni Hero. How the fuck I am supposed to calm down? Sigaw niya. Muli silang napatingin sa pintuan ng morgue at hindi alam kung sino ang magbubukas ng pintuan nito. Huminga ng malalim si Dravon at lakas loob na hinawakan ang pihitan ng pintuan. Bago pa man nila ito mabuksan ng tuluyan, ay isang sigaw ang umagaw sa atensyon nila. Hoy Sight, kago ka? Ang layo-layo naman ng meeting place natin. Ang ina, sira pa yung elevator. Ang sakit na ng sugat kung hayop ka. Samantala, a Natalia point of view. Ma'am, under maintenance po ang elevator. Maghagdan na lang po muna kayo. Sabi ng housekeeper nang pindutin ko ang button ng elevator pababa ng third floor. What? Can't you see? May sugat ako. Inis na tanong ko sa kanya. Pasensya na ma'am. Sabi ng housekeeper at umalis na. Buwisa talaga yung Sight niyan. Sasabihan ko sana siya na siya na lang ang pumunta nang biglang nag-lowbat ang phone ko. No choice ako kundi ang gamitin ng hagdanan. Buti na lamang ay nasa 5th floor lamang ako. Paika-ika akong naglakad dahil sa sobrang sakit ng hita ko at tiyan ko. Unti na lang. Bulong ko sa sarili ko dahil feeling ko gusto ko na lang magpagulong-gulong pababa. Nang marating ko na ang 3rd floor ay nilakad ko na ito papunta sa dulo. Wala na akong ibang gustong makita kundi si Sight. Dahil nanggigigil ako sa pagmumukha niya. Nang sa wakas ay nakita ko na siya, ay tila isang bomba na sumabog lahat ng inis ko sa kanya. Hoy, Sight! Gago ka? Ang layo-layo naman ng meeting place natin. Tangina, sira pa yung elevator. Ang sakit na ng sugat kung hayop ka. Nakita ko siyang nakaupo sa sahig at paharap sa akin, samantalang may 4 na lalaki ang nakatalikod sa akin. Nakafocus ang mata kay Sight at hindi pinansin ang mga kasama nito. Agad naman siyang tumayo at lumapit sa akin pero sinalubong ko na siya at agad na sinabunutan. You son of a bitch! Bubo kayong sugat ko sa kaartihan mo! Inis na sabi ko sa kanya at inakbay ko pa sa kanya ang braso ko para sakalin siya. Ouch! Frost! Masakit! Ow! Daing niya dahil inihigpitan ko pa ang pagsabunot sa kanya. Mas masakit pa dyan yung sugat ko, hayop ka! Sigaw ko at patuloy lamang sa ginagawa ko. Damn, yung sugat mo baka dumugo. Kahit sinasaktan ko na siya, ay nakuha pa niyang mag-alala. Buwisit! Pag dumugo ito, ikaw may kasalanan. Sigaw ko pa. Sorry na nga, sagot niya. Inis ko siyang tinulak at hinawakan ang tiyan ko na may sugat. Tinaas ko pa ng konti ang damit ko para i-check kung dumudugo ito. Mabuti naman at hindi. Ano ba yung sasabihin mo ha? At bakit dumudugo yung ilong mo? Tanong ko sa kanya habang chinecheck ang bawat sugat ko kung dumudugo. Buti naman ay wala. Imbis na sagutin niya ako,
ay tumingin siya sa isang direksyon. Kunot-noo kong sinundan ang mga tingin na iyon at tila tumigil ang pagtibok ng puso ko nang makita ang 4 na lalaki na parang nakakita ng multo. Pare-parehas kaming nagkatitigan na parang hindi makapaniwala sa presensya ng bawat isa. Multo? Rinig kong sabi ni Hero, ngunit mahina lamang ito at tila kinakausap niya ang sarili niya. You're alive! Sa isang iglap ay naramdaman ko ang isang bisig na nakabalot sa akin. Naririnig ko ang mahinang paghikbi nito. Niyakap ko siya pabalik kahit na nabigla ako sa mga nangyayari. Damn, Natalia! He whispered while still sobbing. Drevon, I whispered while patting his back. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin at ramdam ko ang kirot ng sugat ko pero tiniis ko na lamang iyon. Habang yakap ako ni Drevon, ay nagtama ang paningin namin ni Spade. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng kanyang mga mata. May galit, sakit, lungkot, sama-samang emosyon ang nakikita ko dito. Kita ko ang pamumula ng kanyang mga mata pero agad siya nag-iwas ng tingin. Nag-aalala din ba siya sa akin? Naramdaman ko ang sakit na gumuhit sa puso ko nang makita kong naglakad siya palayo. Kumalas sa pagkakayakap si Drevon at hinawakan ng balikat ko. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. I'm fine. May kaunting sugat lang ako. Anong konti? She's stabbed in the stomach and has 2 gunshots. Pagsabat ni Sight, sinamaan ko siya ng tingin at napatingin din sa kanya si Drevon. Binalik naman niya agad ang tingin sa akin at nagpunas ng luha. You should be admitted, sabi niya sa akin. Umiling naman ako sa suggestion niya. No, I said I'm fine. Sagot ko naman. Makinig ka muna sa akin kahit ngayon lang. I can sense anger in his voice. Kaya't napabuntong hininga na lamang ako at tumango. Good, let's go, he said and hugged me once again. Bago pa kami maglakad ay tumingin muna siya kay Sight na tila nagpipigil ng tawa. We're not yet done, Sight. Napalunok naman si Sight dahil doon at tila natakot sa sinabi ni Drevon. Drevon, mauna na muna kami. We have to prepare. Napatingin kami kay Andre nang magsalita siya. Tumango lamang si Drevon. Lumapit sa akin si Andre at Hero at niyakap nila ako. I'm glad you're alive. Let's hang out sometime. Miss na kita, sabi ni Andre. Ngumiti ako sa kanya at ginulo ang buhok niya. Yeah, I miss the playboy too, sabi ko sa kanya. Hey, I'm not a playboy anymore, sagot niya kaya't natawa na lamang ako. Hero, next time na magkita tayo isama mo si Celestine, sabi ko sa kanya at ngumiti naman siya. Sure. Tumango na lang ako at maya-maya ay umalis na din sila. Tanging kaming 3 na lamang ang naiwan dito at nagsimula na rin kaming maglakad. I suddenly imagined Spade's face a while ago. Is he also worried for me? Umuwi na kaya siya? Huminto ako sa paglalakad at nagtatakang tumingin sa akin si Drevon at Sight. Mauna na kayo, mag-CR muna ako, sabi ko sa kanila. I'll wait for you outside. Suwestyon naman ni Drevon pero agad akong umiling. Hindi na. Susunod na lang ako. Saan ba kuya admit? Tanong ko sa kanya. In the SVIP room. No, baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo, sagot ni Drevon. Kaya ko sarili ko. Magpapa-assist na lang ako sa nurse. Saglit pa siyang nag-isip at kalaunan ay tumango na siya. I'll wait for you, okay? Ngumiti naman ako at tumango. Ilang saglit pa, umalis na sila ni Sight at ako na lamang ang naiwan dito.